Malaking pasasalamat ko at di ako judge dito sa 51st Metro Manila Film Festival. Ang hirap daw kasi pumili ng mga winners. Pero, paano nga ba naganap ang botohan? Buti na lang at nabarkads ko ang karamihan sa mga hurado at papagkwentuhan namin kung paano nanalo si Vice Ganda at di pinalad si Angelica Panganiban. Sa episode na ito ng Time to Talk, alamin natin ang mga kaganapan sa pagpili ng mga nagwagi sa ongoing film festival. But first, please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time, and press the notification button for further updates. Sa Best Supporting Actor, I found the performance of Tom Rodriguez to be rather caricature in Anne Mary. Ganon naman talaga ang pagkasulat ng karakter niya. Yung pakay lang niya sa buhay ay asarin ang asawa niyang si Angelica Panganiban. Parang patterned yung role niya doon sa mga, how do I say it, yung mga a-hole characters sa mga Hollywood movies na puro kababawan. Ganon din pala ang obserbasyon ng mga hurado. Caricature na akong caricature pero there was one scene kung saan siya nakabawi. Ito yung part showing Angelica giving way para matapos lang ang gulo ng kanilang annulment. Siyempre, di ko pwedeng specify yun para di spoiler. It was just that one moment for Tom. Sa pagkatanda ko, parang wala pang ang dialogue, but his face said it all. Yun ang naging dahilan kung bakit naiuwi niya ang Best Supporting Actor trophy. If you ask me, kahit caricature ang karakter ni Tom, maganda pa din ang atake niya sa role. Kung sa iba ibinigay ang papel, baka hindi naging kasing effective, baka hindi nag-work. Ang isang naging matinding kalaban ni Tom Rodriguez sa Best Supporting Actor ay si Will Ashley ng Bar Boys After School. Nung pinanood ko ang Bar Boys, na-impress din ako kay Will bilang isang server na nagpapakahirap maging waiter para lang makapag-aral ng law. Magaling na bata, damang-dama mo bilang manonood ang mga pinagdadaanan niya sa buhay at ang hirap ng buhay niya. Hindi OA ang performance, tamang-tama lang ang atake sa role na ginampanan. Mas naungusan lang siya ni Tom sa final voting dahil mas vibrant lang talaga ang performance ni Tom. Nakatulong siya ng malaki upang buhayin ang pelikula with his screen presence. This year ay nagbigay ang Board of Judges ng Film Fest ng Special Award para sa Breakthrough Performance. Ito ay ibinigay kay Zach Sibug ng Anne Mary. Special case ito. Dapat ay sa Best Child Performer mapupunta si Zach. Winner na dapat dahil ang katangi-tanging kalaban lang niya ay si Lucas Andalio ng Call Me Mother. Well, may ibang nominees naman sa kategorya pero klaro na ang laban ay between Lucas and Zach. Swerte ni Lucas dahil ipinanganak si Zach ng 1 year ahead. Sa child performer kasi, dapat 12 and below ang qualified. Parang 30 na si Zach Sibug. Kaya panalo automatically si Lucas Andalio. Na-nominate si Zach sa Best Supporting Actor. Kaya lang sa sobrang iksi ng role, wala siyang laban kina Tom Rodriguez mas kina kay Will Ashley. But the judges were so impressed with this performance na nanghinayang sila na basta baliwalain na lang ang mahusay. Actually, napakahusay na pagganap ng bagets. Kaya binigyan nila ng breakthrough performance and I agree with them. Yung courtroom scene niya, his performance there is one rare moment in Philippine cinema. Very raw, very authentic. Malayo ang mararating ng batang ito sa entertainment profession. Sana magabayan lang ang karir. Sa Best Supporting Actress naman, maraming hurado ng hinayang na di nakapasok sa list of nominees si Lorna Tolentino para sa I'm Perfect. Kahit ako, hinayang na hinayang kasi ang husay ni LT sa pelikulang yun. Kaya lang, hindi siya umabot doon sa list of nominees na required doon sa kategoryang yun. Sayang. Pero, pinakamatindi ang labanan for Best Supporting Actress this year sa MMFF.
May mga taong wala ka mapili, pero dito talagang lahat magaling. Nung final bakbakan na, those seriously considered were Sylvia Sanchez for I'm Perfect, si Eugene Domingo for Anne Mary, and Janice de Belen also for I'm Perfect. In the end, si Odette Can ang nagwaging Best Supporting Actress para sa Bar Boys After School. Ang akala ng mga judges ay may sakit na noon si Odette Can nung ginagawa niya itong Bar Boys After School. But surprise, wala naman palang seryosong sakit si Odette Can. Buti na lang. Sana manatili siyang healthy. Di ba naka-attend pa nga ng awards night? Hindi na siya sprightly 18-year-old at dapat inaalalayan na. But she's still okay. Nauto niya ang mga hurado. Para naisip talaga nila, may sakit si Odette Can while doing the film. Ganon siya talaga kagaling sa Bar Boys After School. Kung sa bagay, sa original version ng Bar Boys, eto ang opening scene niya naglalakad ng mga paa pa lang niya na naka-red shoes pang Best Supporting Actress na. Nakaka-intimidate, mga paa pa lang ang pinakita. Almost grand slam si Odette Can dun. Paa-paa acting pa lang, winner na. Ano ang sinabi ng mata-mata acting? By the way, si Eugene Domingo pala ang naging pinakamatinding kalaban ni Odette sa kategoryang ito. Sa Best Picture, naguwagi ang I'm Perfect because the judges found it so refreshing, innovative, kakaiba, maganda ang mensahe, very socially relevant, and I agree with them. It is one of the year's best pictures. Sa Best Actress, dalawa lang talaga ang naglaban. Si Angelica Panganiban for Anne Mary at si Crystal Go for I'm Perfect. Marami nagsasabing netizens na sympathy vote lang yon para kay Crystal dahil may Down syndrome. Hindi totoo yan. This was how the judges measured the performances of the two serious contenders for Best Actress. Si Angelica, very restrained ang performance. Pigil na pigil. Ibig sabihin, nagtimpla pa ng acting. So, may effort. Obviously, nakita ng mga hurado yun. Mortal Sin yung nakikitang effort pagdating sa aktingan. In contrast kay Crystal Go, very raw ang performance. Nagtaka nga sila kung paano napaarte kahit may Down syndrome. So, yun ang winning factor niya. But don't worry, Angelica. Your time will come. Kahit ako, ipinagdadasal kong maging Best Actress ka someday. Because I believe in you. Dun pa lang sa ginagaya mo si Chris Aquino dun sa Banana Sunday, aliw na ako. I never miss that because of you. Pero winner na winner ka sa Here Comes the Bride kung saan ang katauhan mo ay naposes na isang parloristang Makate. I never tire watching you in that movie. Kahit sa drama, believe ako sa'yo. Sana it will help you feel better kung sasabihin ko sa'yo na ang dami naming nangangarap na manalo ka bilang Best Actress dahil you deserve it, kahit nung araw pa. Matindi din ang labanan for Best Actor. Si Vice Ganda syempre ang nagwagi for Call Me Mother. Pero eto hindi basta inabot lang sa kanya ang tropeyo. Kinailangan niyang makipagtunggali sa iba pang mga nominees. Ang dami niyang kalaban. Nandiyan si Zanjo Marudo para sa Anne Mary. Kaya lang, tulad ng sinabi ko sa aking review ng Anne Mary, uneven ang performance niya dito. Ganon din pala ang nasa isip ng mga hurado. Ang inaasahan ng marami ay si Piolo Pascual ang mananalo bilang Best Actor. Ang ikinatalo niya, hindi maganda ang pagkasulat ng role niya sa Manila's Finest. Nakaapekto yan sa kanyang performance. Hindi buo ang karakter. Kaya, laglag si Piolo. Pero okay lang. Ang dami na naman niyang award at mas dadami pa yan kasi pahusay siya ng pahusay bilang aktor. Ang isang matinding lumaban sa Best Actor ay si Carlo Aquino ng Bar Boys After School. Kung nanalo siya, agree ako, ang husay niya dun. But then, si Vice Ganda ang tinanghal bilang Best Actor ng Film Fest. Malaki din ang lamang niya kay Piolo dahil maraming napahanga si Vice Ganda sa mga hurado dahil sa performance niya sa Call Me Mother. If you ask me, it's about time Vice Ganda won Best Actor sa Film Fest.
Siyempre, nanalo na siya sa FAMAS. But then, that's the FAMAS. Counted ba yun? Ayaw ni Eva Darren. Ang totoo, dapat ay matagal nang nanalo si Vice Ganda sa MMFF. Pinakamahusay siya sa The More, The Merrier. Kaya lang, hindi sineryoso ng mga hurado noong mga nakarang taon ang performances niya kasi slapstick comedy ang mga film fest entries niya in the past. Pero bigay na bigay siya sa bawat pelikula niya. Ang galing ng timing. But his concern was always not for himself, kundi para sa overall na ikagaganda ng kanyang pelikula. Wala siyang pakialam sa award that time. Basta gusto niya maganda ang kalalabasan ng pelikula. But the wait is over. He is finally MMFF Best Actor. He deserves that. After all, in the last decade or so, siya ang bumuhay ng Metro Manila Film Festival. But his award is not for bringing life to the film fest. Ito ay para sa husay niya bilang aktor, which finally had been recognized. All in all, satisfied ako sa resulta ng Metro Manila Film Festival. Again, may I reiterate na sa Film Fest, hindi tulad ng ibang award-giving bodies at wala akong pinapatamaan, dito sa MMFF, walang dayaan, walang lutuan, walang lakaran. Kung ano man yung mga napili ng judges, ito ay galing sa puso nila at naniniwala sila na ito ang mga karapat-dapat na manalo. So sana wala nang magreklamo sa mga hindi pinala this year because everyone's time will come.